Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ginabi. Ito siguro pinakagabing vlog ko, alas 10. No? Hindi na nga ako sana kaya lang oo. Salamat sa dumatagdag subscriber ng mga friend. Hindi naman ako makatulog kung di ako nag-vlog. Naging bisyo ko nga ito Pag-usapan ho natin itong mangyayari, posibleng mangyari dito kay Sara Duterte, dito sa ipinail na kaso ng NBI sa Department of Justice. Sabi will the DOJ drop the case? Sara Duterte faces sedition threat allegation. Pakinggan natin mga friend DOJ dropped the case. Sara Duterte faces sedition threat allegations. Vice President Sara Duterte stepped into the DOJ spotlight yesterday, challenging serious allegations that could define her political future. Duterte personally appeared before the Department of Justice to ask prosecutors to dismiss the National Bureau of Investigation's complaints, accusing her of inciting to sedition and making grave threats. In her counter-affidavit, she denied ordering a hit on President Marcos and top officials, calling the charges baseless and lacking evidence. Her legal team stressed her commitment to due process as a new hearing is set for May 16th. The NBI's complaint stems from a viral November 2024 video where Duterte said a hitman would retaliate if she were killed, remarks she later claimed were misinterpreted. Justice Secretary Rimula promised fair proceedings, but the political tension remains high as the case unfolds. Let's stay informed together on this developing story. Subscribe for more fact-based political news and analysis. Yan pag-uusapan natin mga friend. Sa tansya nyo, mga ka-warriors, anong posibleng mangyari? No? Dito sa isinampang kaso ng NBI dito kay Sara Duterte. Ng inciting to sedition at saka grave threat, no? Yun nga. Didismissin ba ng Department of Justice kagaya ng ginawa doon sa isinampang kaso ni Franz Castro kay Digong ng grave threat na sinabing kulang dinismiss, di ba? Si Franz Castro ho yun. Si Duterte ang kinasuhan niya ng grave threat sa kanya, no? Ito iba no, mga friend. At saka yun, kay Franz Castro, parang pero hindi natin alam, no, sa ngayon. Kasi mga friend, pinagpapaliwanag ng ombudsman yung 5, yung dalawang magkapatid na Remulla, General Torre, Marbil at saka yung ambassador. At mukhang 10 days lang, ang bilis At nasyak nga si Remulla, bakit ikakabilis? Naman oo. Samantalang, sinabi ni Remulla, yung formally na 10 bilyon, natutulog doon sa lamesa ng ombudsman. Tapos ito, ang bilis, nawiwirduhan nga ako si Remulla, di ba? Pero sasagutin nila, sabi, mga friend. Pero ito iba, marami hong dito
Hindi ho tayo abogado, kikwentuhan lang tayo. Nung sinabi nitong si Sara Duterte na kumontak siya ng assassin para patayin si Lisa Marcos, yung presidente at yung Speaker of the House. Dahil, sabi niya, dahil may nakarating na impormasyon na siya'y ipagugurgor. Papapatay daw siya. Kaya, hindi raw siya si Ninoy Aquino na hindi naghabilin na kung sakaling siya mapapatay, kaya hindi nakaganti si Ninoy. Kinumpara nito si Saltik. Si Saltik si Sara. Ang kanyang sarili sa sinapit ni Ninoy. Hindi raw siya papayag ng ganun. Kaya para bang sinasabi na ni Sara Duterte, yun nga, na walang ibang papatay sa kanya, magpapapatay sa kanya kung hindi ang Marcos. Bintang na ho yan, di ba? Pinagbibintangan niya na yung Marcos na kung may mangyayari sa kanila, walang ibang pumatay sa akin kundi si Marcos. Kaya pinapapatay ko rin. Yun ang ano niya. Yun ang sinabi niya nang lilisik yung kanyang mga mata. No joke, no joke. Di ba? Pinatatawag siya ngayon ng NBI para magpaliwanag doon kung sino yung sinasabi niya na nagsabi sa kanya na ipinapapatay siya ni Marcos. Pagbibintang ho yun eh. At, yun nga, ang sinasabi niya, si Noynoy daw, hindi nakaganti nang ipinapatay siya ng Marcos. Bintang na naman siya, sinisiguro niya, ang nagpapatay kay Noynoy, si Marcos eh. Senior eh. Bintang na naman, di ba? Bakit? Napatunayan ba na si Marcos Senior nga nagpapatay? Ang mastermind, wala naman eh. Naupo na si Cory, naupo na si Pinoy. Wala naman eh. Wala namang natukoy kung sino nagpapatay, di ba? Nakakulong yung mga absikom na dumampot kay Ninoy doon sa airport. Nangamatay na nga iba sa loob, pero wala pa rin silang naistuturo kung sino ang utak ng pagkamatay ni Pinoy, ni Ninoy. Di ba mga friend? Pero ito si Sara, alam niya na ang nagpapatay Marcos. Di ba? Yan siya sabi niya eh. Kaya hindi raw siya pwedeng magaya kay Ninoy na hindi nakaganti ng ipinapatay ng Marcos. Ako hindi. Kung ako mapapatay, 3 ang ganti ko. Patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, patayin mo si 3 yung pinapapatay niya eh. Isa lang siya. 3 yung mapapatay niya doon sa kanyang hitman. Diba? At gaano katibay ito? Anong klaseng ano to? Alam niyo mga friend, yung bunganga nila, yun ang nagpahamak sa kanila eh. No? Ngayon, dito na tayo mga friend. Ang nagsampahan na ho ng kaso, National Bureau of Investigation. Tsaka yung Santiago, dating judge din yata eh. Oo. At inisnab ni Sara yan. Pinatatawag si Sara sa NBI para kunin yung kanyang panig. Bakit niya nasabi na siya ay pinapapatay ng Marcos. Yun ang tukoy na tukoy niya eh. Kaya niya nga pinapapatay si Marcos at saka si Lisa at saka si Romualdez eh. Dahil may nakarating sa kanya, ipinapapatay siya. Yun ang gustong malaman ng direktor ng NBI na hindi naman siya sumipot. Kaya no choice yung NBI kung hindi sampahan na talaga siya ng kaso na yun nga, inciting to sedition at saka grave threat. Ngayon sinagot na nga, di ay narinig niya mga friend. Yun nga, sabi. Will the DOJ drop the case? Sa tansya nyo, sa klase ng ano ngayon, baka mauna, nung di ba? Dapat nung pa sinasampahan ng kaso to plunder eh. Di ba? Yung laki ng perang nawawala eh. Kaya lang, impeachment, kahirap-hirap na impeachment. Di ba? Samantalang magkaiba naman yung plunder, yung criminal case sa impeachment, di ba? Pero ayaw siya sampahan eh. Pero ngayon sinampahan na siya. Yan. Inciting to sedition. Wala hong ano yan mga friend ha. Wala hong, ang alam ko eh, no bail yan eh. Ang problema na naman, yung paano ito
just in case na nagkaroon ng probable cause na sasabihin ng malamang sa alamang naman yan eh. Dahil NBI ang nagsampa ng kaso. Alangan namang walang makitang probable cause. Parang lumalabas naman mga boss. Itong NBI, mga syunga. Magsasampa kayo ng kaso, hindi titindig sa Department of Justice. Mga abogado kayo, hindi nyo inaral, madidismiss lang. Oh, come on. I cannot see any logic in there. Sabi nga ni Caballo, di ba? Kaya ito malamang magkakaroon ito ng probable cause. Kasi pinagmumura niya pa nga eh, di ba? Nagmumura pa siya doon sa nanglilisik yung mata niya nung umaandar yung ano niya, lumuwag na yung tornilyo eh. Oh. Di ba? Pinagmumura niya pa. Oh, sila Bongbong Marcos. Oh. Mga pots. Napakahirap po para sa Department of Justice na walang makitang probable cause yan. Masyadong halatang halata naman. Pinapapatay na ng vice, at saka itong kaso na ito hindi lang naman ho dito sa Pilipinas, nag-spread na ho ito sa buong mundo na itong vice-presidente nito pinapapatay yung presidente. Ang immunity from suit ang presidente, kaya nga yung tatay nito sa dami ng ginawang di ba? Walang nakapagkaso. Ang problema nga, nung wala na siya sa pwesto, wala pa ring magkaso. Pero yun nga, mabuti may Trillanes at International Criminal Court na nagsampa ng kaso. Oh, di ba? Kaya yan ang nangyari diyan. Ito ngayon yan mga friend ha. Kung alangan namang hindi aksyonan agad ng Department of Justice yung sinampang kaso ng National Bureau of Investigation. Samantalang si Martires pagkasabi pa lang ni Amy Marcos pinagpapaliwanag na. Oo. Binibigyan na ng 10 days para sagutin ang mga aligasyon ni Amy Marcos na kinidnap, kinawawa ang digong niya. Na wala na ibinigay sa dayuhan ng ganito. Naging sinungaling, mga garaming binibitawa salita yung bata ni Duterte. Parang bata niya na rin, di ba? Kung pagtanggol niya, masahol pa siya sa... Kaya nga, di ba sabi ni Sarah nung kahapon sa vlog ko, alam ko, maraming sasama ang loob sa inyo. Pero iboboto ko si Amy Marcos kasi siya ang nagbukas ng pag-imbestiga sa Senado. Takin mo yun. Dapat sana silang magkakapatid ang magbukas ng pinaimbestiga sa Senado, di ba? Pero yung si Amy pa ang di ba? Yan mga friend. Yan ho kaabang-abang sa istorya na to. Yan. Ano sa palagay niyo mga boss? Magkakaroon. I-dismiss ba ng Department of Justice itong kasong isinampa ng National Bureau of Investigation? At kung magkakaroon nga ng probable cause, automatic ho yan. Ise-serve ang warrant of arrest kay Sara Duterte. Yan. Babasahan siya kagaya ng ginawa ni General Torre sa kanyang tatay. Binasahan siya ng warrant of arrest niya na siya ay may warrant of arrest. Dalawa lang. Baka yun din ang sasabihin ni General Torre rito. Ha? We can do it two ways. The hard way or the mahinahong way. Ha? Ganyan gagawin dyan kay Sara Duterte. Malamang mo yan, baka mauna pa yung kesa sa impeachment nito Etong sinampang kaso ng National Bureau of Investigation Alam nga naman patulugin pa ng Department of Justice sa lamesa niyan, NBI na nagsampa. Hindi naman yung kapitbahay nila sa Davao, di ba? Yan ang aabangan natin mga boss. Oy, kanina nanood ako kay Nyolo. Nagsalita na yung pinsang buo ni Sara Duterte, si Noel Duterte, yun yung psychiatrist. Oo. At yun nga, siyempre, kung merong silang Amy Marcos,
ang Duterte, ang gobyerno ni Marcos naman, merong Noel Duterte. Mag-collab na po tayo mga friend. To, BP Sara answers NBI. Sinagot na raw ang NBI. Ha? Sara Duterte files counter affidavit versus NBI inciting to sedition, grave threat. At sabi dito sa vlog, pinadidismiss ni Sara Duterte ang kasong isinampa sa kanya ng NBI dahil baseless daw ito. Baseless, walang basihan. Putik yan. Yan, maganda to mga friend. Para sinabi ni Sara Duterte na kayong mga taga-NBI, kayong mga tanga. Nagsasampa kayo ng kaso na walang basihan. Di ba? Maganda ho ito. Ano kayang comics? Maganda low playing tong kaso nito Talo pa nitong Flor de Luna. O kaya yung FPJ, Batang Quiapo. Ito pamilyang Dabawenyo. Ilang tulog na lang mga boss. Kakaalaman na kung ano ang mangyayari. Di ba mga friend? Doon sa eleksyon, no? Sana lumusot po si Bunyog. Tulungan po natin yung Bunyog, mga friend. Ayon kay Atty. Enzo, kailangan pa raw niya 50,000. Magbakas-bakas na tayo, mga friend. 26,000 times 2. O di, 52,000 na, di ba, Atty. Enzo? Di ba? Pandoy Bayagyag, shout out. PI mo, Sara Baliw, Ebak, Drug Lord. Sakit yung ni Pandoy Bayagyag. Jab Alvaro, shout out. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Nakakabingi na talaga ang mga sigawan ng mga Duterte followers. Ang daming mga bubutante nito at mga ewan kung anong klaseng tao ang mga ito. Sarado mga utak at walang sentido komon. At ito namang si Sara, akala mo sinong matino ang babaitang ito, kitang-kita naman ang pagkademonyita nito. Kailan kaya ito masisipa sa ating bansa? Ay, kakagigil. Wala na yan, mga pre, Sara. Mga Duterte, wala na yan. Pag hindi natapos ni BBM yan, ewan ko lang. Conchita Castillejo, shout out. Baliw, Sara, mamatay tao kayo, mga Diyos. May Diyos ba kayo? Si Kibulog. Elizabeth Iscareo ulit Ito naman si Amy Xerox. Wow, nagsalita na naman na di daw Marcos ang nagpapatakbo ng ating bansa, kundi Romualdez at Araneta daw. Di kung ganon, nagpapatakbo ng bansa, kundi ang mga Romualdez at Araneta daw. Di Romualdez at Araneta nga rin ang nagpahuli kay Digong, ganon. Hay nako, may saltik na ba utak nito? At kagaya na niya, Sara na kanyang sister at BFF kuno. Grabe ang dalawang babaitang ito. Akala nila tama silang dalawa, lalo na ito si Sara. Kakagigil talaga ang dalawang ito. Nakakahiya sa ating bansa at meron tayong dalawang nasa posisyon na baliktad utak. Ay nako, kawawa ang bansa natin dito. Kaya nga, Elizabeth David Alin Mendoza, shout out Magandang gabi po, Karox. Tinatanong niyo po kung sino ang nagsulat ng speech si Sara. Wala pong iba kundi siya. Siya rin mismo. Kaya nga, Inday Sayad ang palayaw niya. At saka, sa kanila na lang yung tatay Digong nila. Isaksak nila sa tumbong nila. Yang mukhang kuyukot naman yan si Digonggong. Tatay daw natin, bugok. David Al Mendoza, Karox, dahil pa rin bayar ang zombie sa Davao. Totoo. Conchita Castillejo, shout out. Jokiano, shout out. Pasalamat pa sa Diyos. Wala naman kayong Diyos. Pamilya ninyo ang problema ng bansa. Hindi raw sila problema. Sira ulo. Conchita Castillejo ulit. Pro-China kayo. Iniibig mong Pilipinas. Ano ka? Tatanga Ariston Diasi, shout out. Mga trolls yan, hindi yan mga tao na nanonood. Diba? Alberto Olaer, shout out. Haroke,
Si Sara Itok-Itok Duterte, alam ba niya ang pangalan ng Diyos? Pag walang eleksyon, karaoke, yun nga maraming nakakakilala sa Panginoon pag may eleksyon. David Estacio Jr., shout out. Pangit na tatay ni Sara, Pangit ng tatay ni Sara. Totoo, di yung pangit naman eh. Kung pumorma naman siya, kala mo, gwapo. Joke ano. Pag nabura kayo sa bansa, ang tuwa ng mga Pilipino, BBM, anong aksyon mo? Galaw-galaw ka na. At may oras ka pa. Yun nga eh. David Alin Mendoza ulit. Kidnapping daw, Karox. Naka-televise pa yung kidnapping at saka kusang sumama yung kinidnap. At may kasama pang abogado at security niya. Totoo. Pinapasama pa nga yung kabit niya eh. Ayaw niya eh. Lorna Bele, shout out. Di ba? Ayaw yung kabit. Yung pala kay Philip sumama. Uy, may mga picture na kumakalat ha. Naglilips to lips si Philip Salvador tsaka si Hanilet. Ang panood ko kanina kay Nyolo. Galing yung Nyolo. David Alin Mendoza. Karox, ang galing magsalita ni Inday Sayad. Ano po? Para bang may nagawa ang ama niyang inutil para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Totoo yan. Kita nyo ang Davao ngayon. Binabaha na ngayon dahil kinurakot ng kapatid ni Inday Sayad at malamang ay hati-hati sila doon. Hoy Inday May Sayad, magtrabaho ka naman. Pasweldo ka na ng bayan, wala ka nang ginawa kundi manggangal-ngal lang kahit magtutuwad ka pa dyan sa rally ng PID, padapa ay di na maibabalik yung tatay mong amoy durian. At saka diretso sa inidoro yung mga kandidato nyo. Kaya wag ka nang mag-aksaya ng panahon. Pag-aksaya ng panahon mo, magtrabaho ka na. Kung sa bagay, wala ka naman palang isip, kaya wala kang maisip na gawin. Totoo. Wala na mga yan. Miss Lisan Pangosnak, shout out ha. Good evening po tay. Wala kang kakwenta-kwentang speech. It doesn't come from the heart kasi binabasa. Dapat ang sabihin niya sa lahat ay kung saan niya ginastos yung confidential fund niya. Pag may typhoon, pareho sila ng tatay niyang nawawala. Di ba nanood pa siya ng concert noon, may typhoon sa Pinas? Kayong mga Duterte and allies are the big problem in this country. Dapat magsilayas na kayo sa Pilipinas. More power po tayo. Thank you. Mistisan Bangus ulit. Anong klaseng kidnapping yan? May kasamang mga abogado, bubita talaga sa baliw. Yung mga ginagawa nilang masama, binibintang nila sa iba. Mga halang kaluluwa nyo. Napaka-greedy nyo sa power. Gusto nyo hawakan ng buong Pilipinas para pansarili ninyong advantage. Go to hell. Kayong mga Duterte at isama nyo na rin ang mga kampon nyo. Di ba tayo? Sinabi mo pa na. Virginia Chongko, shout out. Good evening, Karox. Hindi na dapat paniwalaan si Tambalustay. Yun nga eh. Chupista Bunaaw. Magandang gabi po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal. At sa mga kawaryos. Naku, Sara. Tumigil ka na. Nakakasuya ka na, ha? Amy, uto-uto. Naniniwala naman, iboboto daw siya ni Sara. Sige, Amy, simsimin mo pa ang utot ng mga Duterte. Ay, mag-likes ko kaya ako. Kukunti nagla-likes eh. Wala, pipindutin lang niya yung likes, di ba? Mistisan Bangus nito. Si Digong kaya ang naging number 1 corrupt president sa buong mundo kahit i-search niyo pa. Sinabi nga yan ni si Jose Claire Castro. Number 1 ha. Pero nung una number 2 raw. Tapos nung sumunod na taon, number 1 na siya. Guinness Book of World Record niya sa kahayupan niyang kapamura anak eh. Teodora Lazada, shout out. Praning na si Lustay. Oo nga, talagang praning na. Mistisan Bangus. Ang konti lang na mga pumapalakpak. Kaya nga, tsaka hindi kino-close up kung gaano karaming tao nak, di ba? Mukhang, sabi nga ni Nyolo, 350 raw eh. Lorna Velez, bawat salitang binibitawan ni Bratanela Piona sa Regime Potpot ay bumabalik sa kanilang pamilya. Totoo, sila nga yun eh. 3J Siop, shout out. Certified may kulang ng tornilyo sa brain. Tama si Atty. Kapunan. Di ba? Oy. Galat ni Baya, shout out ha.
Yung bata mo, kalat ni. Ang gugulo. Mistisang Bangos, sabi niya, pag nanalo si Kibuloy, pag nanalo si Kibulok, at ang pit padapa, lulubog lalo ang Pilipinas. Iniisip ko pa lang, naiiyak na ako. Kakilakilabot nga, di ba? 3JC Hope naman sumagot, oh. Anong lulubog? Philippine will vanish completely sa mapa ng magiging province ng Kagatan China dahil China na ang magpapaandar ng gobyerno. Puppet ng China ang namumuno. Kaya sa mga nagbabasa dito sa vlog ni Sir Rox, huwag po nating iboto ang Duterte at mga kandidato at ang mga kandidato ni BBM. Meron din namang mangilan-ngilan pwedeng pagtiyagaan. Iboto natin ang oposisyon dahil tiyak na bantay sarado si BBM o di kaya pwedeng makipagtulungan si BBM sa mga oposisyon, no, di ba? Ito 'yan. Joseph Rigodon, shout out. Wala talagang kahihiyan ang pamilyang yan. Talo, kakapal na mukha, grabe, no? Nakakaikot pa si Sara Duterte, parang tanga. Mundo Cheng, shout out. Gaga ka talaga, Sara, hindi lahat ng mga Bisaya ay naniniwala sa mga katarantaduhan ninyong mga Duterte. At huwag mo nang iasa pa sa dasal ang satanas mong ama dahil minura niya ang ating Diyos. At napakasinungaling mo, Sara, mahal mo ang Pilipinas. Halos binenta na ninyong ang mag-ama Pinas at wala nang sisiraan pa sa lahi ninyo. Matagal na kayong mga sira. Lahi ninyo ay mga magnanakaw at mamamatay tao, mga PI kayong lahat ang kakapal ng mga pagmumukha ng lahi ninyo. Galit ang batang blooming treat. Mundo Cheng ulit, oh. Dapat lang na mawala na mga lahing Duterte mula sa matanda at sa bata ay puro mga sinungaling at masama ang mga bunganga, adik, mga magnanakaw, killer, 3 taon sa tungkuling walang ginawa kundi pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw yan, Sarang Baliw. Hindi ka pa sumisikat, laos ka na at hindi ka tunay na abogado, gaga, dahil napakabobo mo, ulul. Nait ulong batang blooming treat. Elena Umpoy, shout out. Grabe, kakikilabot ang salita ni Sara Demonyo. Totoo, Elena ulit, oh. At saka sa mga kakilakilabot na paninira ni Saras, may Diyos pang binabanggit. Yun nga, gaga nga eh. Kalat niyo. Happy sa lahat ng mother. Happy Mother's Day. Bless all of you. We love you all. Oy, Mother's Day, Marilo Pabian, oh. Salamat, kuya, pero bilang mother, pwede po huwag ka nang magpapatuloy sa pagmamahal kay Inday Sara. Mapapahama ka lang. Sumagot si Kalatni. Tawa ni Kalatni. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Marilo Pabian. Hindi naglalaro lang si Kalatni. Alam mo si Kalatni, maraming mahal yan eh. Pati si BP Lenny, love din yan eh. Lorna Beles, oh. Dear Lord Jesus Christ, huwag po ninyong ipahintulot na iboto ng mga mamamayan ang mga manluloko, ang magnanakaw na PDP candidates. Naway hipuin ni Lord Jesus ang puso't isipan ni Comelec Chairman Garcia upang maging maayos takbo ng eleksyon. Sana nga. Elena ulit, oh. Grabe na pagkabangag ni Sara. Kaya nga. Yan dapat pa hair follicle yan eh. Lorna Beles ulit, oh. Nabasa ko na. Danny Lopez, shout out. Dapat Inday, iniibig ko ang pera ng Pilipinas. Tama ka dyan, Danny. Wilfredo Pampilon, shout out. Mundo Cheng ulit, oh. Talagang tarantado itong si Sara. Lahat ng mga pinagsasabi niya ay kabaligtaran ng kanyang pinagagawang pagnanakaw sa bayan. 3 taon walang iniisip kundi papaano pang pagnanakawan muli ang bayan. Wala nang mananalo pa sa kakapalan ng mga magmumuka ng lahing Duterte. Mga PI kayo, mamatay din kayo. Galit talaga. Batang Quiapo. Batang blooming treat. Mundo ulit. Lahat ng mga kandidato ni Sara para senador, walang man maski isa ang matino. Maski yung nagpapakilala ay isa rin bulok.
Lahat ay utak bakoko, magiging palamunin lang ng bayan. Totoo. Okay lang yung palamunin, magnanakaw pa. Ha? Mundo ulit, oh. Lahat ng mga kandidato ni Sara parehos para senador, walang... nabasa ko to. Mundo ulit, oh. Ewan ko bakit hindi pa pagsisibakin ni BBM ang lahat ng mga inilagay ni PI Digong na mga nakaupo sa gobyerno para wala ng sakit ng ulo. Magpakita ka naman ng kaunting gilas. June Belen, shout out. Nakakainis na sinasabi ni Sara Mau. Ayaw ko may mga Pilipino na naniniwala dito kay Sara Mau. Puro paninira sinasabi, wala man ng katotohanan, mapaniwala lang mga tao ni wala pang nagagawang maganda sa ating bayan si Sara Mau. Wala talagang gagawin niyang hype na yan. Mundo Cheng, oh. Hoy kayong mga senador at yung guest pa maging at yung gusto pang maging senador na puro palamunin at patabain ng gobyerno, mahiya naman kayo, buti mga baboy na lang ang palamunin ng bayan, may pakinabang, maibebenta pa kayo, walang bibili dahil makakapal ang apog ninyo sa kahihiyan. Wala na, mundo, kapal talaga mukha mo yan. Mundo ulit. Nasa Comelec lahat ng maglalagay ng totoong tao sa gobyerno. At siya rin ang maglalagay ng bulok na politiko ng dahil sa pera tulad ni Garcia na dapat din usisain sa baliw na kandidato. Mundo ulit. Si Martires at ang mga Duterte, pati na rin ang mga tuta ni Digong, hindi kakainin ng lupa ang mga yan, kundi iluluwa ng lupa. Danny Lopez ulit. Lahat naman ng sinasabi niya, balik sa kanya. Totoo. Mundo ulit. Iba na dapat ang lahat ng survey susunod na eleksyon. Talaga lang. Danny Lopez ulit, oh. Ngayon lang nangyari to sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe na talaga, mga Duterte na ito. Puro walang ya. Totoo yan, Danny. Kakapal, ano? Mundo Cheng, ano to? Bagong balita, pre. Medyo nangangamoy na raw si Digong sa kulungan niya. Nag-uumpisa na yatang mabulok. Namamaho na kadiri. Pangit na bulok pa. Nga. K54254, shout out na Tyrox. Basta asahan natin. Pagtapos ng eleksyon sa May 12, may mga nanalo at may mga nadaya. Karaniwan, palusot ng mga talunan. Totoo yan. Dalawa lang yan, eh. Pag nanalo ka, nandaya ka. Pag natalo ka, nadaya ka. Ganun. Rodelio Felipe, shout out. Budol na naman, mga tanga at bobo, lakas sumigaw ng mga bayaran. Duterte, mga kriminal at magnanakaw. Totoo. Marilo Pabian, oh. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Tila naman po 5.5 lang yung tagapalakpak. With matching envelope yan, marahil. In fairness po tayo, magaling yung gumawa ng script, ng speech niya. Pero di yan mararamdaman ng mga Rocky Warriors kasi punong-puno ka ng galit sa dibdib. Kaya kahit sinabi mong mahal mo ang Pilipino, walang feeling talaga. Tila yung mga line up niya PDP magagaling, tila mga import from China. Kaya mga kababayan, please zero votes sa mga candidates ng PDP. Mahal naming Diyos, gabayan mo po ang aming darating na election. Amen. O, diba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karo, sa mga ka-warriors. Good evening, Ferdinand. Librado Dubigo. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Sorry, Karox. Off volume muna. No time to listen sa mga sinasabi niyang Mary Grace Piatos Tambalustay. Shout out, Michelle Edwin, my friend Mike. Pastor Jun Lagon, shout out. Ted. Eto naman si Ted. Si Sara Lustay talaga, ang tunay na abogado. Lahat ng sinasabi niyang mali sa meeting de avance niya, tama sa pakinig ng mga DDS. Naghihiyawan ng Duterte. Lahat naman ng nasa line-up niya ay kung tanga
Kung hindi tanga, bugo. Totoo. Perde na sa ano nito. Tulungan po natin sa Tony Enzo. Bunyog party list po tayo. Number 87 sa balota. Mga friend, 26,000 tayo. Dumadami pa, di ba? O, di. Ibig sabihin talagang wala akong ano dito. Ha? Lahat po yan matino. Mga boss, bawal ang tanga rito. O, di ba? Bunyog po, bunyog. Sabi ni Tony Enzo, 50,000 na lang daw ang kulang niya para manalo raw siya. O, di. Time is na lang tayo. Di 50,000 na tayo, di ba? Clarine Carlane Talili, shout out. Dapat di na yan pinakikinggan si Sara. Wala namang sinasabing mabuti yan. Totoo. Friend Shelvin Zapeda, shout out Tia Deli ha. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona anak. Long time no see tayo. Long time no talk tayo. Esa Rocks, hanip talaga sa sobrang kapal ano po. Kung ako nandyan sa rally na yan, baka binalatik ko ng bunganga niyan eh. Di na talaga kinalabutan ang mga pisting yawa. Lakas ng loob, banggitin ang Diyos. Yun nga. Jesus Maria Joseph, mahabagin langit sa Rocks. Buti di siya tinamaan ng kidlat. Nabuisit siya. Mantakin mo si Rocks. Akala mo talaga totoong-totoo. Pinagsasabihin tong si Aling Pusit na ito. Hoy, babaeng nawawala sa sarili. Itulog mo yan. Baka hindi na ito makatulog, Tia Deli. Malamang kulang ka talaga sa tulog. Kasi medyo talagang nakakatakot talaga ang mga surpresang padating sa pamilya dito. Totoo yan, Tia Deli. Ito nga ito, topic nito eh. Sino ba ng Xerox ang makakatulog na maayos? Daming line-up na nangangamoy kulong. Pag nagkataon, totoo, galit na galit siya dahil ibang lahi daw ang liliti sa kanyang dakilang tatay, Durian. Ha? Pero bakit puro mga taga-ibang lahi ang line-up ng defense? Yun nga, di ba? Tanga-tanga yan, di ba, Tia Deli? Ang bumidigdig sa kanya, yung kalahi niya ng mga abogado, di ba? Ang depensa niya, yung ayaw niya raw sa puti, o di ba? Tanga-tanga eh. At talagang magiging instant milyonaryo ang mga hinayupak na tagapagtanggol. Pera ng taong bayan, Xerox, kanilang lulustayin. Galing sa pagnanakaw. Kaya resulta. O edi ayan, Xerox. Ibang lahi ang makikinabang. Malupit na karma sa ng pamilya. Bansang Pilipinas ang kasama sa dusa. Totoo yan. Mga putragis ng mga masahol, pasalinta at pagiging buhaya nung nakaupo, ubod ng saya. Walang pakundangan, lupit bunga nila. O ano ngayon? Ang inyong itsura. Malamang sa dahig ang diretso nila. Mga perang nakaw, pati mga buhay na wala daw kwenta, utos ay patayin, wala daw aalma. Si Ingkong Digong ngayon ay ano na, ipagdasal na lang natin kanyang kaluluwa. Umagang kay layo, pati sa pag-asa, lupit ng tadhana, pagbabayaran niya. Totoo yan, Tia Delica. Ha? Okay, likes, pindutin niyo lang po yung likes. Ted ulit, oh. Ha? Iboto daw si Kibuloy, sabi ni Sara Karoke. Libre daw ang night duty pag nanalo. Ay, mananalo yan. Maraming bobotong manyak dyan. Sumagot si lahat niyo. Yun! Pag ganyan ang usapan ay iboboto ko yan. O Kasani, ano pa ang iniintay mo? Iboto na natin si paring Apollo. Patay tayo dyan. Sabi ko na nga, Ted, Ted ulit, ano kayang hatol ang ibibigay kay Kitikiti Duterte kung meron man nang magsalita siya sa political rally ng mga DDS? Isa pa, sa pag-fake news niya na nilulusob daw ng PNP ang bahay ng tatay niya. Labag daw kasi sa saligang batas ang makilahok ang hindi Filipino citizen sa politika ng Pilipinas. Ha? Makakasuhan kaya si Kitikite dahil siya ay isang US citizen. Popcorn tayo dyan. Di ba? David Estacio Jr. Kapal ng pamilyang yan. Mga adik talaga. Di ba? Bong Tupa, shout out.
Duterte, nasa kulungan, Diyos. Sabi nga ng tatay mo, who is this stupid God? Kilabutan kayo po eh. Yolak, shout out. Wala na talagang kahihiyan yung si Pusit. May lakas pa ng loob magsalita sa harap ng mga tao. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang magnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang magnanakaw sa kaban ng bayan. Hayop, wala naman dignidad yung pamilyang yan. Siraulo na lang ang susuporta sa mga yan. Eh, ang dami nga siraulo, Yolak eh. Ha? Gemini Horse, shout out. Mga utu-utong DDS, sabi niya. Gemini ulit. Kayong mga Duterte ang malaking problema ng Pilipinas. Gaga. Galit si Gemini. Victor Mersa, shout out. Ang alas nila ay ang nasa Comelec. Yun. PJ Siopo. Sabi ni Sara, iniibig daw niya ang Pilipinas. What she meant is, iniibig ko ang kaban ng Pilipinas. Yun. Nakalimutan lang sabihin yung kaban. Sabi ni Sara, kailangan natin ng datong ng Pilipinas. Kasi ang laki ng gastos namin kay Tatay Digong. Diba? Ditududa nga ako sa mga nagkakaroon ng kidnapping. Lakad din nila yan eh, di ba? Sabi nila Matabato, Las Cañas, lakad din nila yung kidnapping sa Davao eh. 3J Show po nito. Hindi daw Duterte ang problema ng Pilipinas. Oo talaga, nag-hallucinate na si Sara sa dami ng problema nilang pamilya. Si Pulong may kaso, si Digong nakakulong, si Gibbs nakakulong, si Hello Kitty Reyna ng Wike and Bake, si Anilet Violente, ang abogado lang si Kaufman, hinuhututan lang sila dahil alam ni Kaufman na delikado si Digong sa kaso niya sa ICC. Ang pera ng mga Duterte ay laging palabas at walang papasok, kaya kailangan nilang manalo sa eleksyon para may confidential funds silang panggastos. Or, other way around, baka kailangan na namang meron na namang isang milyonaryong in-check ang mabiktima ng kidnap for ransom, ha? Victor Mersa ulit to. Sa Japan, ito. Welcome to the club, Victor Mersa, ha? Sa Japan, pag may anomalya ang isang opisyal ng gobyerno nila, nagsasaksak sa sarili. Dito sa atin, nananaksak pa. Welcome to the club, Victor Mersa. Sa Japan, totoo. Pag may anomalya ang isang opisyal ng gobyerno nila, nagsasaksak sa sarili. Dito sa atin, nananaksak pa. DJ Siopo. Sa mga nagbabasa ng vlog ni Sir Rox, please vote Bunyog number 87. Vote for opposition, Kiko Pangilinan, Franz Castro, Luke Espiritu, Bamakino. Do not vote for Duterte. Do not vote for Revilla, Revillame, Marcoleta, Bato, Bongo, Villar, Cayetano, Tulfo. Please, no Tulfo. Don't vote for Aimee Ipe. Diba? Sumagot si Kalat niyo. Ayoko naman, basta number 87 tayo. Pero wag nating iboto at isama sa Bunyog si Hearsay Chismoso at ungas na si Iparing Toto Kausing. Numero diretso sa balota. Kausing, diretso sa basura. Hindi ko na nasusubaybayan yan, friend lahat ni si Kausing, oo. Nawala na ba? 3J Shop ulit to. Si Rox, malamang sa alamang, yung mga nandyan sa sarali ni Sara, nakaabang na rin sa 20 pesos na bigas. Pag nagkaroon dyan sa Manila, sila pa ang unang-una nasa pila. Mga ipokrito, totoo. 3J Shop ulit to. Diyan, di ba ako, my friend, shout out, Sir, Sara nga, di ba, ang nagpauso ng wag na lang basta patayin. Ang gusto nilang ipapatay dahil magkakaroon pa raw ng record sa pulis. Kaya, ang suggestion ni Sara, kidnapin na lang daw at saka patayin. Yan ang definition ng kidnap for your information, aling Sara. Diba? Alam naman niya yan eh. Tatanga-tanga lang yan eh. Danny Lopez, grabe ang bunga nito si Aimee. Wala man lang kayang nagpapayo dito sa mga kamag-anak.
Ordinaryong tao lang kami, hindi kami mayaman at hindi rin kami hirap sa buhay. Pero hindi pwede sa pamilya namin mga ganyan pananalita. Pag ako nagsalita ng ganyan, magagalit sa akin buong pamilya ko. Totoo yan, Dani. Rodelia Alpilor, shout out ha. Gaga ka, satanas ka, butangera ka. Ay sir, kakaso ka, baliw. Baliw na yan, ingat po and God bless us all. God bless Rodelia. Totoo, sira na, ulo talaga eh. Emily Capistrano, shout out ha. Kasi yung dialect niya para sa mga taga Davao, super sinungaling na tao, super talaga, all lies. Malenan, shout out. Sir, lakas talaga ng tama sa utak ito si Bratanela Piatos. Tama naman sinasabi niya para sa sarili at padapatim. Malia Leonora Roque, nak, shout out. Hello, Tay. Tagal mo nawala. Ang lakas ng loob ni Sara magbanggit ng food security. Yung tatay niya, hindi protektahan ang West Philippine Sea, kung saan sapat ang mga isda para sa ating mga Pilipino. Sobrang daming Chinese militia vessel doon na inuubos ang mga isda at sinisira ang mga coral reefs na tirahan ng breeding ground ng isda. Tinatakot ang mga Pilipinong mga isda. Sobrang kakapal ng muka ng mga Duterte. So, totoo yan, Malia Leonora. Reynaldo Gonzalez, shout out. Putek, palayasin na yan at itapon sa China. At doon mangangak, nakaka-high blood. Naku, wag mo na Sir Rox, ikukontent si Sara. Nadidemonyo utak ko. Jose Vivas, oh. Sir, sa totoo lang, hindi ako psychiatrist, pero itong ating BP ay kailangan ng mental check-up. Ang lakas ng loob niya. Ang lakas ng loob siya daw solusyon. Ang lakas ng loob siya daw ang solusyon sa kahirapan ng ating bansa. Ang dami pa rin nating kababayang nauuto nitong pamilyang ito. Yung virus ng Tanganisim virus, kasi masyadong mga lupit at saka very communicable. Oo, masahol pa sa COVID. Yung Tanganisim virus. Sabi ni Ted, natanong si Garcia sa DCBB tungkol sa eleksyon. Sabi ni Garcia, wala daw siyang problema sa mga botante. Totoo ang sinabi ni Mo Garcia. Kasi ang mga botante ang may problema sa iyo. Kailangan kaya masisipa sa pwesto mo. Ay nako, Ted ka. Bear, happy Mother's Day, Mama Bear. Bless you always. Be well. Hintay ko na lang yung tawag ulit para sa isang mata niya, ma-opera na naman. Kalat ulit ito. Napansin mo ba, Kasani, na ang saksakan ng pala ng pangit ni Parang Diggs pag tinitingnan mo ito ng husto? Talagang sobrang pangit naman eh. Mukhang maligno nga ang hype niya eh. Kalat ni Violet, yun. Bumanas na naman si Sarah My Love. Hindi talaga maawat ang mahal ko na ito. Palaban to the bones. Ito ang klase ng chicks na gustong gusto ko. Thanks, Kasani, sa topic mo kay Sarah My Love. Appreciate it. 3J Shop ulit Ay, Kalatni, turuan mo, ano ba magandang depensa ni Sarah My Love mo dun sa kasong isinampa sa kanya ng Department of Justice? Ng Department National Bureau of Investigation pala, 3J Show po. Alam mo, Sir Rox, parang may hint ako, si Garcia ng Comelec, nasa ilalim din yan ng spell ni BBM. Basta the price is right. You know what I mean? Kasi pinalusot nga ni Garcia si BBM nung presidential election kahit na may kaso siya, di ba? Kaya may posibilidad na hindi makalusot ang mga Duterte. Sana nga tama ako, Sir Rox. Sana nga. Sama ako sa iyo ng 10 dyan. 3J Show po nito. Yan si Bongo, hindi naman talaga number 1 niya sa survey. Yung totoong survey, ha, Sir Rox, binayaran lang yan survey company na yan para manatili siyang number 1 sa lahat ng survey. Manchurian candidate yan. Sinabi mo pa.
Baka sa kanya pa nga yung survey firm na yan, kunyari lang di ba? Kaya lahat ng number 1, si gago. Sherry Jaser, oh. Sara, mali ka dyan. Kayo ang pinaka-problema ng Pilipinas. Salamat na lang at nadala na sa dahig ang ama mo. Galit ka lang sa mga Marcos kasi hindi ninyo nakuha ang gusto ninyo, okay? Huwag mo nang bulahin ang mga Pilipino, mga abusado kayong politiko, lahat kayong mag-anak. Huwag nang magsinungaling. Sara, okay, nakaka-stress. Nakaka-stress yan, hindi nagsasabi ng totoo. Nakakatopak yan, di ba? Shirley Jaser ulit, oh. Puro kampo ni Taning ang binabanggit ni Sara. Tumataas ang balahibo ko, Karox. Huh? Edward Patawig, shout out. Kayo ang sinisiraan. Pangalan mo po palang sira na, buisit ka. Edward Patawig ulit, oh. Kapag nawala na ang Duterte sa posisyon, aasenso na ang Pilipinas. Totoo yan. Emerita Halili, shout out. May Diyos pala siya, luka-luka na talaga. Nagbabasa na nga, hindi pa maintindihan mga sinasabi. Sabog din. Totoo yan, Melita. Oy, mission accomplished mga boss. Alas 11 na ng gabi, pero masarap naman ang tulog ko nito. God bless mga friend. Yan ho ang ating pakakaabangan. Marami-rami pa tayong popcorn, popcorn. At saka coke o kape na iinumin dito sa pelikula ng ang mga namumunong halimaw sa Pilipinas. Good night. God bless po mga friend.